hindi lahat ng bahay na bakante ay walang nakatira. Hindi lahat ng tahimik na lugar ay wala kang maririnig. At hindi lahat ng salamin ay refleksyon mo lang ang pwedeng mong makita. Bagong lipat pa lamang sina Ruben at Mary Ann sa isang lumang bahay sa probinsya. Medyo liblib ang lugar at malayo sa karamihan ng kabahayan. Dahil nalipat ng trabaho si Ruben, ang paghahanap ng murang mauupahan ay naging mahalagang desisyon para sa kanila. Mag-aalas 5 ng hapon nang sila'y dumating. Agad silang nag-ayos ng kanilang mga gamit, mga kahon, damit, lumang larawan, mga bagay na gusto sanang iwan pero kailangang dalhin. Nalibang sila sa pag-aayos hanggang gabi. Pagod na ang katawan, pagod na rin ang isip. Ay nako, nakakapagod. Oo nga, at least nakalipat na tayo. Malaking bagay yung nakita natin itong murang upahan na ito. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Walang radyo. Walang kapitbahay na maririnig. Tanging huni lang ng mga kuliglig sa gabi. Hindi nila namalayang lumipas ang oras nang silipin ni Ruben ang relo niya. Alas 12 na pala. Palagay ko, bukas na lang yung iba. Ganito pa talaga katahimik dito sa gabi? Sobrang tahimik. Napatigil sila sa kanilang ginagawa ng biglang. Narinig mo yun? Parang bata. Isang mahina, putol-putol na iyak ng bata ang biglang umaling-awngaw. Hindi galing sa labas. Hindi galing sa bintana. Ang iyak ay nanggagaling sa loob ng kwarto. At mas masama pa, tila mula sa isang lugar na matagal nang sarado, hanggang sa mapatapat ang kanilang tingin sa isang lumang aparador. Diyan! Galing dyan sa aparador! Baka pusa lang. Paano naman magkakaroon ng bata dyan? Anong pusa ka dyan? Bata yung umiiyak eh. Mas lumakas ang iyak, mas desperado. Bubuksan ko. Ruben, wag. Bumumukas ang aparador. Walang bata, walang laruan, walang damit. Isang bagay lang ang nasa loob, isang malaking salamin. Bakit yung salamin nasa loob ng aparador? Nang hilakbot sila sa kanilang nakita, sa salamin, ang kanilang mga refleksyon ay humahagulgol. Ruben! Bakit? Bakit umiiyak tayo sa salamin? Ngunit ang tunay na sila nakapirmi lamang. May gumalaw sa loob ng salamin, isang anino, unti-unting humulma. Isang bata, nakaputing pambahay, ang mga mata, itim, puno ng galit. Bakit iniwan niyo ko? Kinabukasan, nagising sina Ruben at Mary Ann na nakahandusay sa sahig na kahoy. Magkatabi, basang-basa ng pawis, mabigat ang kanilang katawan, parang may sumipsip ng lakas nila buong magdamag. Ruben, anong nangyari? Bakit tumigil ang rela ko? Alas 12 ng hating gabi ang oras sa relo at hindi na ito gumalaw. Sinasabi ng matatanda, tuwing alas 12 raw nagpapakita ang mga hindi dapat makita. Nasa kwarto pa rin ang aparador, ngunit ang salamin, wala na sa loob. Nasa dingding na ito, maayos na nakasabit, parang matagal nang nandoon. May bakas ng maliliit na kamay sa salamin. Hindi mula sa labas, kundi tila mula sa loob. Tapos ay bigla na lang nawala. Pinilit nilang isipin na bangungot lamang ang lahat. Napagod lang sila. Na imahinasyon lang. Ngunit sa mga sumunod na gabi, nayanig ang kanilang paniniwala. Tuwing alas 12, may lamig, may iyak, may yabag. Ruben, natatakot ako. May naglalakad na naman sa loob ng bahay. Minsan, nakatayo ang bata sa ibabaw ng kama. Nakalutang, nakatingin na, biglang tumatawa. Minsan naman, nakahiga ito sa pagitan nila. Nakatitig, hindi kumukurap. Hindi na lamang sa salamin nagpapakita ang bata, kundi sa buong bahay. Kinabukasan,
Napagpasyahan nilang magtanong sa pinakamalapit na kapitbahay. Kahit medyo may kalayuan ay pinuntahan nila ang pinakamalapit na tindahan na maaari nilang mapagtanungan. Ang tindahan ni Aling Rosa. Aling Rosa, meron sana kaming gustong malaman tungkol sa bahay na inuupahan namin. May nagpapakita po kasi sa aming batang babae. Hindi na kami matahimik at sobra pong binabalisa kami. Maaali mo po ba kaming matulungang malaman kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa bahay na iyon, Aling Rosa? Hindi kayo ang unang tumira dyan. May pamilyang tumira riyan noon. Ilang taon na ang nakakaraan. Tahimik ang bata. Hindi pa langiti. Madalas mag-isa. May isang bagay lang siyang palaging pinagmamasdan ng salamin. Hindi matanggap ng ama ang kalagayan ng bata. Itinuring na siya ang nagdala sa kamalasan sa kanilang pamilya, kabiguan sa negosyo, pagkasunog ng kanilang pabrika. Isang napakaitim na desisyon ang ginawang pasya ng ama. Inilagay muna ang salamin sa loob ng aparador. Pagkatapos, isinunod ang bata, isinara. Kinandaduhan, umiiyak ang ina sa labas pero wala siyang nagawa. Sa loob ng aparador, ang huling nakita ng bata ay ang sarili niyang refleksyon. Bakit niyo ako iniwan? Sabi ng bata. Aganap na 12:00 ng hating gabi, pumanaw ang bata. Ang pangalan niya, Carmelita. Hanggang ngayon, patuloy niyang hinahanap ang hindi na bumalik. Pagkatapos marinig ang kwento, dali-dali silang umuwi upang mag-impake. Aalis na sila sa gabing iyon. Ngunit habang nag-iimpake sila, lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Nilipad ang mga gamit. Nagpakita ang bata, nakalutang, galit, humahampas ang buhok sa hangin. Ngunit nang subukan nilang lumabas, sumara ang lahat ng pinto at bintana. Hindi na sila nakalabas. Bakit niyo akong iwan? Hindi na kayo makalalabas. Hindi niyo ako pwedeng iwan. Kinabukasan, natagpuan ang mag-asawa sa sahig na kahoy. Magkatabi, pawisan, wala ng buhay, walang sugat, walang dugo. Ngunit wala na ang kanilang mga mata. Ilang buwan ang lumipas, may bagong umupa sa bahay. At pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, sa loob ng aparador, may salamin at mula rito, may bago ng panauhin ang salamin. Ang mga bagong kasama ni Carmelita, huwag magsasawang sumubaybay. Marami pang nakakatakot na kwento ang ibabahagi namin sa inyo sa susunod dito sa mga kwento ng dilim.